hindi ko naman bukas. Tapos pagtapos mo maya, click. Nagti-trigger finger. Ngayon, ang hirap namang isarado. Kung tinuloy-tuloy mo yung paggagawa mo ng bagay na nakakapagkalyo sa kamay, ay tuloy-tuloy lang yun, hindi na gagaling yun. Pag paulit-ulit ka, nagkakaroon ng problema. May ibang kilala kong pasyente. After nito, sa sobrang sipag niya, nagkaroon ulit ng operasyon sa kabila. Sa kabila, ganoon din, damay-damay. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. Hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na tunay na nakaka-trigger. Yan ang tinatawag na trigger finger. Doc, diretsahan na tayo. Yes, sir. Ano po ba yung sakit na trigger finger? Dumarating isang pasyente ko. Dok, hindi ko naman bukas. Hindi ko naman bukas. Tapos pagtapos mo maya, click. Yan, trigger. Click. Nagti-trigger finger. Ngayon, ang hirap namang isarado. So, yan ang tawag na trigger finger. Pwede ito sa thumb, index, middle, etc. Ring at little finger. Kahit Lahat alin. yan. Kahit alin yun. So, naglalak ho? Naglalak. Tapos hindi mo naman Tapos, yan. Naiiwan na lang. Hindi mo bukas. Anong sanhi ng ganito, Doc? Bakit nagkakaganon ng daliri? Ang tawag dyan, kalyo sa litid. Ito ba, di ba? May litid, may litid tayo, di ba? Ito, ginagalaw natin. Dapat may litid. Itong litid, nakikita ninyo, di ba? So, tayo, may litid rin, galing dito, gano'n, yan, no? Hinihila yung buto. Yan, no? May litid. Ngayon, may o-ring kasi yan, eh. May o-ring. Ngayon, ang sipag kasi, ganyan ng ganyan. Di ba yung gripping exercise ka, yung gripping, sa kagano'n niya, nagkaroon ng kalyo. Or motorcycle. Or nagluluto. Yung bakal kasi tumatama sa litid. Yung litid nagkakakalyo. So, wala ito yung litid, ito, flat. Ito yung o-ring. Mga ganon, di ba? Sa sobrang rub niya, nagkaroon ng kalyo, hindi na kasya. Click. Hindi na kasya. Click. Dahil sa kalyo ng litid. Okay. Doc, saan mas nangyayari to? Sa mga nakatatanda po ba o kahit anong edad? Kahit anong edad, pero usually siyempre at least mga 30s, 40s and above. Yun, yung mga repetitive activity, kaya nagkakaroon ng kalyo. Doc, paano mo malalaman kung trigger finger yan? Magka-curl po ba siya ng ganon? So, pag kinlose mo, ang hirap mo i-close. Magkiklik yan, eh. Click! Tapos pag na-close na, hindi mo ma-open. Click mo naman, most likely, trigger finger yan. 95% of the time. Usually po, gaano katagal ang tinatagal ng trigger finger kung sinumpong kayo? Okay, so kalyo kasi siya. Kung tinuloy-tuloy mo yung paggagawa mo ng bagay na nakakapagkalyo sa kamay, ay tuloy-tuloy lang yun, hindi na gagaling yun. So, maaring halos permanente na. Nakaganon na lang. Permanente na lang. Okay. So, syempre, ayaw nating mangyari yan. Ayaw natin yun. Tatamaan hanap buhay natin dyan. Ano po bang treatment pag nagkaka-trigger finger ang tao? So, pag pumunta sa amin, sasabihin namin sa pasyente, susubukan natin. Kasi ang litid, kapag namamaga, nagkakaroon kalyo, namamaga din. So, gagawin ko, bibigyan ko ng anti-inflammatory na gamot. Pag umpisa pa lang yun, pwedeng lumiit yun. So, pag lumiit yun, magiging kasya na sa o-ring. Okay? So, yun ang binibigyan namin. Baka makatulong. So, after that, te-therapy namin para lumiit at tuturuan namin kung ano paano yung exercises. Then, educate namin. Bawal nang bumalik sa, kunyari nag-golf ka, ay palitan mo na ng ang hobby mo. Kasi yung golf, yung bakal, tumatama dito. O nagluluto ka, yung sandok, tumatama dito, nagkakakalyo. So, pinagbabawal natin. Then, after 3 weeks to 1 month, bumabalik sa akin, uy, Doc, medyo okay na. So, wag na niyo yung gagawin ulit. Kung hindi, babalik. Ngayon, after 1 month, bumalik, ganoon pa rin, masakit pa rin. Ang gagawin namin, i-refer namin sa orthopedic doctors. Anong gagawin? Bubuksan. Pati yung o-ring bubuksan. Di kaya na. Okay. So, operasyon, Doc? Operasyon. Pero, siyempre, minsan, may mga iba magkakaroon ng scar formation, baka magkaroon ng problema. Kaya nga, huwag na natin gawin ng bagay na bawal, baka ma-operasyon tayo. Okay. So, na-mention nyo yung mga usual na cause, nasa pagluluto, minsan sa sports, minsan sa pagmumotor. Hilig pa naman gawin ng mga tao yan kasi maraming natutuwang magluto, magmotor, at mag-sports. Ang hirap naman. Yes. So, quit talaga pag gano'n.
palit na lang or dala ka ng gagawa ka ng lalagay ka ng mga gloves na makapal konti para at least, tapos hindi puwedeng sobrang grip, dahan-dahan lang or hanap kayo ng paraan na para hindi magkaroon ng kalyo. Okay, so ang kalyo pala 'to. Hindi ko alam na dati akala ko ang kalyo matigas lang na parte ng Sa labas, sa labas. pero may litid, Oo, nagkakakalyo din. ang hirap naman pala. 'Yun ang mahirap na kalyo 'no, Okay. So, para makaiwas, na-mention niyo, iwasan yung mga gano'ng activities. Ano po ang prognosis nito, Doc? Pagdating sa physical therapy tsaka sa operasyon, gumagaling naman po ba yung mga tao? Okay, 'pag operasyon, yes, definitely gagaling na. Ang problema lang, 'pag paulit-ulit ka, nagkakaroon ng problema. Tapos may iba kang kilala kong pasyente, after nito, sa sobrang sipag niya, nagkaroon ulit ng operasyon sa kabila, gano'n din, damay-damay. O kasi puro magkakakalyo lahat naman sila. So, 'pag paulit-ulit na yung operasyon, hindi na rin maganda 'no, Doc? Sa therapy naman, mga 30% to 50% gumagaling. At, kung umiiwas sila, nakikinig sila, umiiwas, mas mataas ang percentage na gumaling. Okay. Ang hirap pala niyan, Doc. Iwas na lang tayo guys. Ano, nakakaapekto siya sa kabuhayan, 'yun ang pinakamahirap na, Yes. Doc, hindi lang basta masakit, Oo, ano. tapos may mga iba, minamasahe kasi ito yung pinakamasakit, minamasahe pa na nila, lalong magkakakalyo. Ay Doon gano'n? niya, that stretch lang, konti lang din, babayaan mo lang. Ang tagal ko kasi gumaling. 'Di ba ang kalyo, nawawala ba yung kalyo? Hindi. Hindi. O yung lalo na kalyo sa paa kasi bakit ginagamit mo palagi, 'di ba? Correct. So dahan-dahan, iniiwas mo isang bagay then hopefully gumaling. Pero 'pag talagang hindi, operasyon. Okay. Sana 'wag umabot do'n kasi siyempre hindi naman mura ang opera. Okay. Ang dami nating natutunan, pati yung mga sakit na hindi natin alam pero nakakatakot pala, ano, puwede nating iwasan dahil sa mga tips ni Doc. Sana po meron kayong natutunan dito sa episode namin na 'to. Ako certainly marami akong natutunan. Ang ma-advice na lang namin, hopefully stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye.